Nakakuhanan po ako ng motor, na-hold up po ako, nakuha po sa akin lahat. Anong akusasyon siya sa'yo? Kasabuat ko daw po siya. Ini-interrogate na nga po ako, pinipilit po ako, pinapaamin sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Magkakilala kayo eh, binenta nyo na yung motor eh. Saan nyo binenta? Magkano hatian nyo? So nagulat po ako sa ganun. Saan police station muna ito? Police Station 3 sa Barangay Talipapa, Quezon City. Talipapa Police Station. Ang ginawa ng Talipapa Police Station sa'yo, hindi ka in-accommodate. Opo. Dahil umano, kasabwat ka nga raw. Opo. Ang sabi sir ng mga pulis eh, siyempre, kilala na nga daw na notorious yung tao. Ganun daw ang gawain nun, kukuha ng motor, hihiram ng motor. Ang lumabas nga po nun sir eh, ako na kinuhanan, hiniram daw sa akin yung motor. Pinahiram ko daw. May doubt lang din talaga kami sa nangyari. Hindi siya binibigyan ng police report. So kung ako naman kasi yung nasa side niya bilang biktima, ba't hindi ako ng alarma sa lugar kung saan ako hinold? Wala kang initiative. Natulungan yung sarili mo, natulungan mo kami para makahabol natin yung motor. Yun yung inaantay ko. Kaya lalo kong nagkakaroon ng yung duda ko, lalong tumataas. Ano ba yung pinaka gusto mo na mangyari na kung bakit ka lumapit dito sa aming tanggapan? Sir, pinaka gusto ko lang pong mangyari is matulungan po ko para po dun. Kasi meron na po kasi kaming usapan ng boss ko, yung pinaka may-ari ng motor. Okay na po yung usapan namin. So, nagbabayad na po ako sa kanya ng maayos ulit. Willing ka magbayad doon sa mga motor na nawala, tama ba? Opo, sir. Willing naman po ako. So, yung nilapit mo rin sa amin, di ba? May reklamo ka rin dun sa police station na umano'y tumangging tumulong sa'yo. Bagkus inakusahan ka pa raw na kasabwat. Tama? Opo, sir. Oo. Yung police report na gusto mo sanang makuha, hindi pa rin na ibibigay sa'yo. Tama? Opo, sir. Kasi nga, sinasabi nila, nagpapanggap ka lang daw na biktima, ikaw daw ay kasabwat. Yun ba yung sinabi nila? Opo, kasi tama. mamaya, lilinawin natin yan doon sa presinto na umano'y nag-akusa sa'yo. Pero po, sir, nito, sir, last na punta ko ulit, sir, binigyan na po nila ako ng police report. Kailan yan? Matapos bang mong magpabitag or bago ka magpabitag? Matapos po magpabitag. Matapos magpabitag, saka sila nagbigay ng police report. Anong sinabi ng mga polis doon sa stasyon? Yun lang po, sir. Wala naman po. Ang inimbitahan po nila ako, tapos pumunta po ako, then inassist po nila ako na maayos. May naging side comment pa ba sila? Wala naman po. So, anong mga report ang nakuha mo doon sa police station or pinirmahan mo? Sinumpaang salaysay, sir, dito, sir, sa pangalawa na nangyari sa akin. Alright. And then, yung police report, sir, dun sa mga nawala ang mga gamit po sa akin. Nung time na may mga sinasabi, mga tao sa police station tungkol sa iyo at sa pakihalubilo mo dito sa Majimbo or kung sino man tao na ito, may binanggit ba sila na specific na ebidensya kung bakit ikaw ay direktang konektado dito sa mga tao na ito? Hindi ko lang alam, sir, kung may pinang-aawakan silang ebidensya or wala. Basta, ang pagkakaalam ko, sir, pagkakatanda ko po, sinabi nila sa akin na pinipilit nila na kasabot ko nga daw po yun. Siguro para maliwanagan tayo, Sir Carl, gusto ko rin sana, or natin, na malaman talaga, ano ba ang panig ng inirereklamo niyang pulisya dito sa pangyayaring ito? Yeah, and speaking of ngayon, itong police station, mga kausap natin yun, itong Chief Station Investigation and Detection Management Unit ng Talipapa Police Station 3, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, Chief Harry Basilia. Now, to my understanding, sir, may mga pangyayari na hindi daw po siya nabigyan ng kaukulan na police report dahil daw pinaghihinalaan daw siya dito sa mga pangyayari. Pumunta siya ng April 17. However, during the conduct of preliminary investigation, bigla po siyang umalis. Kaya naantala po yung aming pag-iimbestiga. Ang kaya namin SOP, magkanda kami ng ocular inspection, kasama siya, kasama yung barangay, review ng CCTV. However, di namin nagampanan yung aming tungkulin kasi nga bigla po siyang umalis nung araw na yun. Pero nag-reach out po kami. 3 times po nagpumunta yung IOC namin sa kanyang bahay. Banggit niya na 2 beses siya na-hold up. Kaya nagkaroon kami ng red flag, nag-fred out. However, for the benefit of the doubt, nagkandak pa rin kami ng impartial investigation regarding yung sa kiniklaim niya, allegedly, na-hold up po siya. Okay. Pinuntahan po namin siya sa bahay niya kasi during na tinatawag niya, tinetext siya, di siya po nagre-reply sa amin. Kaya personally, pinuntahan siya ng IOC namin para makompleto yung investigation, yung preliminary, yung investigation namin na kinakanda, para ma-profile namin yung suspect. Ngayon, sir, anong main na dahilan kung bakit hindi po siya nabigyan ng sinasabing police report?
wala siya po maibigay na documents, mga details na regarding dun sa motor. Nagkaroon kami ng question, questionable yung kanyang legitimacy of possession. Then nalaman namin na rirenta lang pala niya yung motor. Yes, correct. Arwin, nabanggit ni Major na hindi ka doon nakakapagbigay ng mga sinasabing documents. Sir, nung pumunta po ako nun dun, sir, nung kinabukasan na po, may dala-dala po ako nun, sir, envelope. Nakita ko, Kinabukasan? Sir, opo. Nakita ko, sir, yung envelope nun dun sa CCTV. Nandun po, sir, lahat nakalagay yung requirements ko. So, kumpleto na yan, wala nang kulang. Wala na pong kulang. Meron din siyang Kompleto po dala-dala na mga documents daw na ipinasa po sa inyong tanggapan. Ano po ang ginawa ng inyong station nung natanggap po ito? Ayun nga po, nag-conduct na kami ng investigation. Kailangan namin yung owner, yung consent ng owner. Kaya kailangan namin mapareport din sa yung owner sa station namin. Hindi pa rin nakakausap yung owner hanggang ngayon dun sa police station? Yes, opo. Kasi nabanggit ata nandito yung may-ari ng mismong motor na nakaraan. Di ba nakausap din siya ng mga polis? So, sir, nakausap din ng mga polis ang owner mismo. Nung nakausap namin nung nakaraan, ano bang pangalan nitong owner din? Si Sir Marvin. Yeah, yung pangalan ay Marvin. Siya yung may-ari ng motor. Pumunta siya dito nung nakaraan. May nababanggit daw kayo sa kanya tungkol doon sa mga pagdududa dito kay Sir Arwin. So, paano sir hindi po nakapunta ang itong or hindi nagko-cooperate itong si Sir Marvin Rapada, ang co-owner ng motor? Hello, ang tinutukoy ko po yung owner. Sabi ko nga, Sino pong owner po sir yung tinutukoy natin? Ano pong pangalan? kasi ang owner dyan is, motoring ba yan? Motoring Corco Marketing. So, Consultancy kumpanya. Services. Opo, Kumpanya. yes, opo, company. Pero itong opo. si Marvin, yung co-owner, nakausap din nyo. Hindi siya po co-owner. Bali nagre-rent lang po siya ng nire-rent na lang yung motor dito sa itong Motoring Corp Marketing Consultancy Services. So si Marvin ay nagre-renta ng motor at ipinapasa dito kay Sir Arwin para ibiyahe. Then Yes, yung boundary, opo. yun yung pinambabayad ng sinasabing renta. Nagbigay siya po ng boundary. Opo. Nakwento itong si Arwin na parang na-identify ata through parang description itong suspect, yung itong mga isa motor niya na matangkad. Then allegedly, ang sabi daw ng pulis, si Majin Buu, or I don't know the real name, Ramil ba, or hindi ko alam. Ito po bang sinasabi niyong Majin Buu? Notorious po ba talaga ito na talagang tumatangay ng motor? At totoo po ba na inakusahan daw po itong si Arwin na kasabwat nitong si Majin Buu? Ito si Majin po na kasuhan namin to ng violation ng RA 10591. Yung sa barel. Okay. Tapos meron naman siyang mga kasong motor napping. We found out, sabi ni alias Majin po, kakilala niya itong si Arwin. Oo. Nalaman ni itong si alias Majin po na under investigation siya. Yung sinurrender na niya yung motor sa owner. Kasi sir, kung kakilala ko yan o kaibigan ko yan, malamang alam na po ng pamilya ko yan. Kasi ako sir, sa may amin sir, hindi naman ako palalabas eh. So siguro kung matanong lang natin din kay Major. Major, so ano pong update ngayon? Based po sa aking IOC, sa investigator on case na kinukuha pa namin yung details. Iniimbitan ko nga si Arwin na magkakandak pa kami ng follow-up operation. Okay. Punta namin dun sa allegedly na binaba niya yung suspect. Okay. Kung saan niya binaba yung suspect, yung bahay nun, para magkandak po tayo ng investigation. Okay. Yes, So tama. ang sinasabi nyo dito sir, sumakay sa kanya. Okay. So ang sinasabi niyo dito Major ay nagkakaroon kayo ng follow-up investigation para dito matuntun kung ano ba talaga ang nangyari, then ma-piece lahat together, then come up with an official investigation report aside pa dito sa police report. Kasi yung police report sir ay pwede naman base dun sa nasabi ng ating biktima, pero atong gagawin yung report ay base sa inyong investigasyon. Tama po ba? Yes po, opo. Okay. So, siguro sir, with that said, mag-consult kami lang saglit dito sa aming abogado just to see kung ano pong kanyang panig dito sa mga nangyari. Okay lang sa inyo sir? Stay muna kayo on the line. Yes po, yes po. Alright. So makausap natin ngayon sa kabilang linya itong si Attorney Batas Mauricio, ang ating resident lawyer para makausap tungkol dito sa kaso na ito. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas.
Pangunahin po dyan, maganda po yung ginagawa ng ating kapulisan na nagkakandak ng follow-up operations. Gusto ko lang pong liwanagin right from the start, mula po kay Major, kung meron ba silang kinuhang statement na nitong si Arwin. Kasi po, pagpasok po ng isang complainant sa isang police headquarters, standard operating procedure po nila yan na kukunin, ipa-platter yung pong reklamo, nilalagay nila dyan yung complainant, yung possible respondent, and then yung kanilang DPPO, doon po sa kanilang blotter, DPPO, date, time, and place of occurrence. At pagkatapos, maglalagay po sila ng disposition, and then hahanap sila ng investigador, lalo na po to robbery, with possible carnapping, mataas po masyado yung krimen. Hahanap na kagad po dapat ng investigador at kukunan na po ng statement ito pong nagre-reklamo. I'm not making any particular reference to Arwin, pero sa lahat po dapat ito yung standard operating procedure ng police investigation preparatory to the filing of, a complaint with the prosecutor's office or kung ano pa man yung ibang gagawin. Okay. So, ganun po dapat yung nangyari. Kinunan po ba ng statement itong si Arwin? Hindi po, sir. Kailan ka kinunan ng sinumpaan sa Laysay? Nito lang, sir, nung mga 2 days, mga... Nito lang, sir, eh. Nung pagkatapos namin ni Eri o bago Opo, pa namin ni pagkatapos Eri? po, eh. Pagkatapos si Eri. So nung pagpunta mo pala ng station, hindi ka pa rin kinunan ng sinasabing statement? Honestly speaking, sir, hindi pa rin po. Bakit daw hindi ka daw kinunan ng statement nung una pa lang? Kailangan nga daw po, sir, yung kompletong papers ng motor. Okay. Tapos yung may-ari. Okay. Now, attorney, sinasabi nitong si Arwin, and then nabanggit naman ng ating kapulisan kanina, na kailangan daw ng mga documents pagpunta doon sa station bago daw sinumpaan sa Laysay, paggawa ng report. So, anong masasabi niyo dyan, Attorney Batas? Maganda po yung may ebidensya na kaagad, yung mga dokumentong binabanggit. Yeah. Kaya lang po, ito po isang pangyayari kung saan itong nabiktima ay nagtungo kaagad sa pulisya at nakuulas at nagre-reklamo. Dapat po ang SOP, bumabalik po ako sa aking unang sagot, Ginoong Cartulfo, sa inyong paintulot, na kailangan po kaagad ipinlater na ng pulisyan, kailangan po kaagad kinuna na ng statement, at pagkatapos makuna ng statement, po pwede naman po magkaroon ng supplemental karagdagang sinumpahang salaysay na magdadagdag po ng mga dokumentong hinahanap na ng kapulisan. Kaya lang po talaga, I will stick by my answer, ito pong ating mga kapulisan, dapat kinuhanan na siya ng statement para naumpisahan po ang proseso ng isang formal investigation. Yung pong hindi siya kinuna ng statement or whatever, hanggang hindi na-ere sa ipabitag mo, ipagpapasalamat po ng sambayan ng Pilipino sa ipabitag mo na nakarating, sa ipabitag mo ang reklamo. Dahil kung hindi, at hindi nakuna ng statement, malamang sa hindi na po magkakatuluyan ng reklamo o di kaya paghahabol itong si Arwin na nabiktima. Ginoong Cartulfo. Alright. So siguro, attorney, balikan ko lang itong si Major kung anong masasabi niya dito sa inyong nabanggit ngayong araw, no? So balikan natin si Police Major. Sir, matanong ko lang, no, bakit hindi po nakuna ng ating police station itong statement ni Sir? At bakit po hiningi ka agad yung mga ebidensya? Bakit hindi na lang po naging to-follow na lang yun kung sakali? Para may i-process na lang po ang kanilang report. Yung SOP po ng PNP, with regards to focus crime nga po, during mag-report sa amin, magkakandak muna po kami ng follow-up operation. Yung off-your inspection, mag-review ng CCTV. Okay, so hindi nyo muna, sir, kukunan ng sinumpaang salaysay? Simula nung una pa lang? Hindi po, kasi di namin nabigyan siya ng... kasi nga, umalis po nga siya po sa katanggapan namin. Yes, sir, pero bumalik siya ng pangalawang beses dun sa inyong station. Yun na nga po, yun na. Nung bumalik na siya, doon na po namin binigyan siya ng... Yes, so nung pangalawang balik ba niya, kinunan niyo ba siya ng sinumpaang salaysay? Yes, opo. Kailan itong pagkuha ng sinumpaang salaysay? Last week siguro. Last week, bago pa pumunta sa amin or nung nakapunta na dito sa Bitan? Kasi yan nangyari kasi niya, nung bigla siyang umalis sa station. Di sir, naintindihan ko na biglaan siya umalis, pero bumalik po siya nung pangalawang beses si Sir Arwin. Yun na, yung pangalawang beses po, doon na po siya kinuha ng sinumpang salaysay. Sir Arwin, nung pangalawang beses mo daw, nung pumunta ka, nung kasama mo yung mga envelope na dala mo, kinunan ka na daw ng sinumpang salaysay. Hindi po. Kasama ko po yung co-owner nun. Kasama mo yung co-owner. Ano yung nag-uusapan ninyo doon sa station?
Sila lang po nag-uusap, sir, hindi po ako nag-uusap. Okay, so hindi ka kinunan ng sinumpaang salaysay. Hindi po, sir. Yung co-owner lang. So, umalis ka ba kaagad or tumagal ka ba sa station nung una at pangalawang beses? Hanggang pag-uwi namin, sabay-sabay kami ng co-owner. Anong araw tong binabanggit mong pangalawang beses? Hindi ko matandaan, sir. Okay. So, nung April 17, hinold up ka, April 18 ka bumalik. Tama ba? Yung po ata yung araw na yun, nakasama ko po yung co-owner, kinabukasan April po tayo. 18. Okay. So, sir, kinunan ba siya nung sinumpang salaysay nung April 18? Ay, sir, yung co-owner. Yung co-owner, bakit hindi po natin nakunan ng salaysay ang itong si Arwin? Dapat kasi thorough investigation lang muna. Magkakandak muna tayo ng ocular inspection. Sir, ang ating Kompleto yung victim ating or investigation. reporting victim ay nagsabi po siya ng kanyang reklamo at hindi po siya kinuna ng sinumpaang salaysay. Kasi sir, kung siya naman ay nagsisiwaling at napatunayan naman ng ating pulis, then pwede siya balikan dito. Dahil nga, sinumpaang salaysay, this is said that he is swearing that all that he's saying in this paper is true and proven to be true. So kung merong pagkakamali dyan, then dapat sabihin na meron na legal accountability yan, di ba po ba? So ngayon sir, siguro matanong ko lang itong si Arwin. So noong na-hold up ka, pumunta ka ba kaagad sa station? Opo, sir, pumunta po kagad ako. And then nung sinabi na wala kang documents, umalis ka. Opo. Hindi ka nagsabi sa police. Hindi kasi, sir, paulit-ulit sila, sir, na sinasabi nilang modus. Yun nga po, meron kasi nga, may isab kami, yung sa profiling ng, hindi lang po profile kasi namin yung suspect, pati po yung victim. Pero for the benefit of the doubt, inampanan namin yung aming tungkulin. Major, sandali lang. Anong magiging batayan ng follow-up operation kung hindi man lang nyo kinunan ng statement yung nagre-reklamo sa inyo? Hindi ba po mas maganda na meron na kayong pinangahawakang statement para may patayang legal, may official na reklamo sa inyong tanggapan sa pulisya? Alam po niyo, matagal ako police reporter. 1978 pa po. I have been a police reporter all my life sa iba't ibang dyaryo. Ang nakikita ko po, maliban sa aking pagiging abogado ngayon, yung katotohanan ng pagsasagawa o pagkuha kaagad ng statement, Major, ng isang nagre-reklamo para kung gusto nyo mag-conduct ng follow-up operation, you will be protected by a formal complaint that is submitted to you. Kahit na ano pa ang iniisip nyo sa complainant, lalo na't napakaseryoso, may kasamang possible carnapping. Hindi po ba ganun yun, Major? Yung po'y problema ko, ginawang cartoon ko, hindi ako mapanatag dito sa aking kinilalagyan. Kasi mukha naman yatang itong si Major, pinagtatanggol lang yung kanyang mga kabataan dyan, yung mga bata niya dyan sa police headquarters na hindi ko manap kagad sa tungkulin. Major, naintindihan namin kayo. Ang problema ko lang talaga rito, Yes. hindi po kasi umaakma sa legalidad Nako yung po. inyong mga bata sa paggawa ng investigasyon. Yun nga po, nung umalis siya na sa station, di sa Mahagilap, Pero sir, bumalik siya ng pangalawang beses with the co-owner tapos hindi nyo po siya kinuna ng sinumpang salaysay ng pangalawang beses. So ang tinatanong namin dito sir, bakit hindi po nakunan ng mga ganong klaseng sinumpang salaysay, hindi siya naasikaso, mas nauna pa maasikaso si co-owner. So yun po sir ang tinatanong namin kasi kung titingnan natin sa pwesto ni Arwin, ikaw ay isang tao na nakunan ka na nga daw umano ng sinasabing motor, tapos ikaw pupunta sa police station pero hindi ka kaagad maasikaso dahil mayroong pagdududa sa iyo. Nagkaroon ba din ng blotter report man lamang dito para kay Arwin? meron ako, sir, meron. Kasi nga, nabigyan po siya ng sinumpang salaysay niya eh. Pero kailan po sir? Bago lumapit sa amin or nung pagkatapos na lumapit sa amin? Pagkatapos na kasi nga, yun nga, di namin siya mahagilap nga eh. Tawag kami sa kanya. Hindi Text ng mahagilap text, sir. di kami... Sir. Hindi mahagilap. Nung Yes, unang beses, pumunta siya sa stasyon. Umalis siya bigla. Aminado si sir doon, umalis siya bigla. Pero nung bago siya umalis, may ginawa ba kayong pakikipag-usap sa kanya? Kahit kunan man lang ng report or blatter sa kanya? May ginawa ba kayong kahit anong pag-asikaso sa kanya sa simula nung una pa lang? Meron. Ano ang ginawa niyo, sir? Simula nung una pa lang pagpasok niya ng estasyon, meron bang nagawa na pag-asikaso ang inyong pulis sa kanya? Kasi whether or not guilty or not guilty siya ng ginawa or what, that has to be proven. Binigyan po kayo ng pagmamagandang loob para magpaliwanag dito sa pabitag mo. Huwag niyo naman kaming bibilogin dito. Huwag niyo naman kaming bibigyan ng mga ganitong pagpapaliwanag. Mas matanda kami sa iyo eh. Tapos bibigyan mo kayo ng pagpapaliwanag ng ganito. Huwag po. Iginagalang ka namin bilang mataas na opisyal ng pulisya. Kababanggit ko lang sa iyo ilang beses. Police reporter ako, Major. Alam ko yung mga nagaganap sa mga police station. Paano bibigyan nyo kami ng ganitong sagot? Huwag naman po. Humingi na lang kayo ng pagkakataong maiwas to.
itong ganitong klase. Dahil kung hindi, baka maimbestigahan kayo sa Senado. Hindi po ba? Mas mahirap po yung haharap kayo ron at magpapaliwanag kung ano ang standard operating procedure na dapat alam na natin. Major? Well, sa akin, okay na, tapos na po yan. Nagawa na namin yung police report, yung sinumpang salaysay niya. Continuous coordination na kami sa victim. So ano sir, mapapangako niyo simula ngayon ay maasikaso niyo naman na maayos itong si Arwin? Yes, Now, opo. if proven na talagang base sa inyong investigasyon na meron talaga siyang kinalaman sa sinasabing krimen, then that's up for the court na sabihin na meron talaga siyang kinalaman. Now, if there's direct evidence to that, then talagang dapat lalabas yun sa inyong report. Hindi kami pipigil doon. Ang sa amin lamang, simula nung una pa lamang itong si Arwin na nagrereklamong biktima siya, dapat maasikaso pa lang siya ng una. Hindi dapat kaagad napapangunahan ang sinasabing duda or what ng ating mga kapulisan. Pwede naman yun dahil part yun ng inyong profiling. Pero kailangan po asikasuhin and give yung mga karapatan niya para wala na pong masabi. Now, if proven otherwise, then pwede po kayo mag-file ng case laban po sa kanya, di ba po ba? So, hindi na po ako magsasalita, Major. Gawin na lang po natin kung ano yung kailangan nating gawin. Okay po, Major? Opo. Siguro request na lang namin ay full cooperation dapat dito sa mangyayari. Ako sir, anytime. Walang problema. Dito sa inyo, tsaka doon po sa police station. Okay, walang problema. Now, kung may mga concerns ka pa or may mangyari na hindi kaaya-aya, Opo, sir. sabihan nyo lang kami para pag-usapan natin ulit. Opo. Alright? Alright. Andiyan tayo nagtatapos sa ating unang sumbong ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag, ilalaban kadigiwan. Itong hashtag, ibabitag mo.